Buongiorno a tutti. Good morning everyone from Italy. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran na kasama dito sa Gia Global Online Prayer. Lalo na sa ating mga host na sina Pastor Gary at Pastora Ritz, Pastor Alan at Pastora Venus, ganun din kay Pastor Rene at Pastora Heidi. Praise the Lord, nasa Milan na po ako. At salamat sa Panginoon na kahit nagkaiba ang oras natin, ay makakapagbahagi pa rin ako sa inyo ng salita ng Diyos. Manalangin muna tayo. Heavenly Father, thank you for this opportunity to once again share your words to my brothers and sisters in faith. May you bless us all with wisdom and knowledge, Lord, as we study your words. Father God, let your anointing flow upon me, Lord, and just use me as an instrument to share your blessings upon my brothers and my sisters, and inspire us all, Lord, to be good listeners and doers of your word. We thank you and we bless you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Sa umagang ito, gusto kong i-share sa inyo is about secret of an effective prayer. Naniniwala ako na pagdating sa pananalangin ay halos lahat tayo mga Kristiyano ay babad na at bihasa pag pananalangin ang pag-uusapan. Kaya itong topic ko ay hindi na secret dahil alam nyo na. Amen? Subalit nais ko pa rin ibahagi sa inyo ang mga personal na experiences ko mula nung matutuhan ko ang sikreto ng epektibong pananalangin o mabisang panalangin. Basahin natin ang James 5:16. Doon sa New King James Version, ang sabing ganon, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Sa NIV naman ganito ang pagkasabi. Therefore, confess your sins to each other and pray for one another, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sa Tagalog, ganito naman pagkasabi. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng pananalangin ng taong matuwid. Napakaganda ng verse na ito, no? And totoong-totoo. Kapag atin itong pinanampalatayaan at isinagawa, ay talagang answered prayer. Marami tayong mga pagpapalang matatanggap. Take note, no, na the preceding verses talk about being sick. But I believe na itong teaching na ito is not just confined to sickness, but in all other areas in our lives. At dito ay 3 bagay lang ang gusto ko i-share sa inyo about itong effective prayer, yung secret para magkaroon ng effective prayer. Ang number 1 is that for our prayers to be effective, it must be fervent and earnest. Ano ba yung fervent and earnest sa Tagalog? Nung tinignan ko ito sa translation ay taimtim at maalab. Kapag ang ating panalangin pala ay taimtim at maalab, magiging effective ito. Doon sa Genesis chapter 32 verse 26, ito ay tungkol kay Jacob nung nakipagbuno siya sa angel. Ang sabing ganon, then the man said, yung angel yon, let me go for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. So nakita natin dito kung gaano kasigasig at gaano kaalab ang pakikipagbuno sa panalangin ni Jacob na hindi niya tinantanan yung anghel hanggat hindi niya nakuha yung blessing na gusto niya. At nakita nga natin nalisad pa nga yung kanyang tadyang kaya paika-ika pa siya lumakad. So, napakahalaga pala pag tayo ay nananalangin na maging mataimtim at maalab tayo sa ating pananalangin. Yung turo din doon sa Lucas chapter 11 verse 8, yung about friend na nagkatok siya sa kanyang friend isang gabi dahil may dumating siyang bisita, wala siyang ipapakain.
So, ganito ang pagkasabi doon sa verse 8. I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. Kasi itong friend na to, hindi niya tinantanan yung kanyang kaibigan. Katok siya ng katok. Ay sabi ng kaibigan niya doon, ay hindi na ako pwedeng tumayo kasi nasa bed na ako, kasama ko ng mga anak ko, nakasarado ng mga pinto. Pero dahil hindi niya tinatantanan, sabi nga nun, hindi man siya babangon dahil sa pagkakaibigan niyo. Kaya siya babangon kasi ang kulit-kulit nito, hindi rin sila makakatulog dahil hindi niya tinatantanan. Sabi, shameless audacity. Talagang hindi na siya nahiya dahil alam niya pagbibigyan siya ng friend niya. Alam niya, may lakas loob siya dahil kilala niya ang kanyang friend. At itong friend na to ay hindi niya matatanggihan dahil makulit, ang kulit-kulit. So, nung nabasa ko itong word na itong intim at maalab, fervent and earnest prayer, dumating ako sa mga experiences sa buhay na talagang ang panalangin ko talaga ay maalab, mataimtim talaga, hindi ko talaga tinitigilan. Ang isa dito naalala ko nung nasa first mission pa ako sa Aklan, nagkaroon ba naman ako ng bukol sa ribs ko, sa baba lang ng dede ko. At pinagpipray ko yan, araw-araw ko yung pinagpipray, nililay hands ko yan. Talagang pag nagpipray ako, minsan napapaiyak pa ako sa prayer ko. Pero habang nagpapatuloy ang mga araw, mga buwan, para bang hindi siya kagad, parang yung bukol hindi siya lumiliit, hindi siya nawawala, kundi naroon pa rin at parang mamula-mula. Pero patuloy pa rin ako nanalangin, mataimtim na manalangin. Hindi ko tinitigilan ito. At siguro matagal na panahon ko itong pinagpipray, ganun para. Pero dumating din sa punto na talagang nagmilagro ang Lord na wala ito. Na-share ko na to, ilang beses ko na to na-share na sa kapipray ko, hindi ko tinitigilan siya. Na dumating ang punto, almost a year ko itong pinagpipray, nawala siya. Para siyang magic na talagang nawala. So, nakita ko dito na mayroon palang blessing kapag patuloy tayong nananalangin, fervent and earnest prayer. Yung latest kong experience dito, yung nanay ko. Yung nanay ko ay nagkasakit siya nung May. Nasa Manila ako noon, binantayan ko siya. Nung dinala namin sa ospital, ang findings sa ospital doon sa Bacoor ay napakataas ng creatinine niya. At wala silang facility para mag-dialysis. Ni-refer kami sa ospital na kung saan may dialysis. So, napunta kami sa National Kidney Institute. Pagdating doon sa National Kidney Institute, ang nanay ko naman ay nahawa ng COVID. Tapos, nung tinignan ng doktor, kinausap ko ako kasi nagbabantay, sabi sa akin ng doktor, hindi, advice namin, ma'am, wag nang i-dialysis yung nanay niyo kasi sa edad niya, mapadali pa yung buhay niya. Sabing ganon. So, ang ititreat lang namin yung COVID, pero yung mataas ng creatinine, hindi na siya ida-dialysis. Ngayon, dahil walang punong-puno doon sa National Kidney Institute, pinadala kami doon sa Tala, ang layo-layo ng ospital, doon siya pinagaling ng COVID. And then, nung inuwi na namin sa bahay, nung magaling na siya, so, expected namin na ang nanay namin ay may sakit, mataas masyadong creatinine, sira na yung kidney niya. So, more or less, parang kinakabakabahan na kami, ganun. At dumating sa punto na, nung umuwi siya, dami ng mga pula-pulang sugat, nagsugat-sugat siya, tapos nagsimula na siya nagkaroon ng mga bed sores, ganun. And then, dumating sa punto noon na, at naka-NGT siya, hindi siya pwedeng kumain, hindi na bubuka ang bibig, so naka-NGT siya, naka-insulin, ang taas-taas ng sugar niya. So, ganun kumbaga nakakakaba ang kanyang sitwasyon. Pero mula noon, paglabas namin sa ospital, kaming 5 magkakapatid na babae, nagpipray kami gabi-gabi. Gabi-gabi kami nagpiprayan online kasi magkaibang mga bahay. And dito talaga nakita ko kung gaano
makapangyarihan ang panalangin. Sabi niya, prayer of effective fervent prayer avails much. Effective talaga. Kasi alam niyo ba talagang napakabuti ng Panginoon. Sa kapipray namin gabi-gabi. Alam niyo ba, dumating sa punto na unti-unti pinagpipiling gumaling ang nanay, nawala yung, gumaling yung kanyang mga bed sores. Sabi nga ng nagtingin na nurse doon sa kapatid ko na nag-aalaga, "Ma'am, ang galing niyo namang mag-alaga ng nanay niyo." Sabi gano'n. Alam niyo pag may bed sores, hindi agad-agad gumagaling, pero ang daling gumaling. So, nakita namin it was the result of prayer. Tapos, yung kanyang NGT, naalis na, kumakain na siya. Praise God. And then, hindi na siya, sa paglipas ng panahon, hindi na rin siya namin ini-insulin kasi ang kanyang blood sugar ay nag-normal na. And then, yung sa creatinine, we believe na pinagaling ng Diyos kasi wala ng mga signs na mataas ang creatinine niya. Basta't ang nanay namin, she is already 92 years old. May Alzheimer kasi siya, although hindi siya nakakilala sa amin. Pero maayos naman ang pagkain niya, maayos naman ang kanyang physical na katawan. Although nakahiga na lang siya at nakaupo, ganun lang, wala siya ibang mga activity. Pero nakita namin na talagang napakabuti ng Diyos as we fervently and earnestly pray gabi-gabi yan, ay nakita namin may milagro. Gumaling ang aming nanay. So praise the Lord for that. So effective prayer, maging fervent and earnest ang ating prayer. Pangalawang gusto kong i-share sa inyo about a secret of an effective prayer. For our prayers to be effective, it must be inspired by the Holy Spirit. Inspired ng Holy Spirit and done through the power of the Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi lang yung tayo ay nagpipray ng sarili natin, kundi kailangan inspired tayo ng Holy Spirit. Maramdaman naman natin yun di ba? Kung paano tayo nagpipray na parang wala lang. At kung paano tayo nagpipray talagang inspired ng Holy Spirit. Kasi di ba, kapag inspired tayo ng Holy Spirit, parang ang dami-dami nating nasasabi sa prayer. At minsan, napapaiyak pa tayo pag nagpipray. So, maramdaman natin ang kakaiba. Excuse me. Pagka-inspired ng Holy Spirit. Romans 8:26, sabi ganun, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. So, minsan, wala lang tayong masabi. Minsan, speaking in tongues lang tayo. Saka parang nag-groan lang tayo. So, yun. We are praying, or minsan iyak lang tayo ng iyak. Ganun. O minsan, ang dami-dami nating nasasabi sa prayer because it is the Spirit that is inspiring us to pray. At hindi rin natin sariling lakas yun, kundi ang lakas ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sa Philippians 2:13, ang sabing ganun, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Yun ang pagkasabi sa NIV. Sa New King James naman, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Yan. Talagang napakahalaga na pag nagpipray tayo, hindi lang sarili nating sikap na prayer. Kakaiba kasi yung prayer na yung Holy Spirit talaga ang nagbibigay sa atin ng inspiration at ang Holy Spirit din nag-i-empower sa ating prayer. Dahil kapag mahalata naman natin yan di ba? Na I believe na experience natin yan kapag spirit inspired tayo, nagpi-pray o hindi. At yung mga tao, di ba, pag nagpi-pray, nararamdaman din natin kung spirit inspired ba o hindi. Napaka-effective talaga pagka spirit inspired. Talagang nandoon yung emotions ng galing sa Holy Spirit. Hindi naman kasi madaling umiyak di ba? Hindi naman basta naiiyak ka o naiiba yung iyong feelings kung hindi talagang
tayo ay tinouch ng Holy Spirit. Sa aking mga karanasan, napakarami kong karanasan na talagang grabe yung iyak sa Panginoon dahil kailangan dito, nung nasa Dipolog pa ako nito, may time kasi noon na bago ako mga ilang months, wala na yatang isang month bago ako umalis. Nagpunta ako doon sa kapatid na binisita ko yung kapatid. Tapos, nakamotor kasi ako noon. Tapos yung bag na maliit lang ang nakasabit lang doon sa hawakan ng motor. Biglang sabi ko, Tess, may bibilin ako sa'yo. Iniwan ko sandali yung motor na umaandar yun. Inano ko lang. Tapos sandali lang na ano lang ako. Tapos balik agad ako. Nung tumatakbo ko, napansin ko, wala yung bag ko. Yun pala, nasa lisihan ako. May nagnakaw. Nandun yung bank book ng ministry. Nandun yung aking cellphone na bagong-bago regalo ng aking bayaw na yung Nokia noon na mahal yun. Dahil papunta ako ng Italy, niregaluhan niya ako ng mamahaling cellphone. Tapos, nandoon yung aking lisensya, lahat ng aking mga nandoon. Naku, sabi ko, paano to? Aalis pa naman ako, pupunta ako Italy, paano to? Iyak ako ng iyak sa Panginoon, pray ako ng pray. Talagang Holy Spirit, talagang tinawag ko ng husto ang Panginoon. Talagang iyak ako ng iyak sa Panginoon. Paano to? Lord, sabi ko ganun, sana maibalik yung aking mga, ganito pa pala. Kahit minsan inspired tayo ng Holy Spirit, mag-pray. Kung minsan na nahahaluan ng mind. Kasi kung baga sa nung sarili na battle to between our mind and the Holy Spirit, itong naging lesson ko dito Pag nagpipray tayo, kasi pagka minsan, yung emotions din natin ay kasi noon talagang ang emotion ko, grabe kasi papaalis na nga ako. Tapos nawala pa yung mga importanteng bagay, lisensya ko, yung bank book ng ministry, yung bagong cellphone ko. So, pinag-pray ko yon kasamang emosyon. Dumating ang punto, sabi ko, Lord, kasi pwede kong ipastop sa bangko yung yung bank book, pwede kong mabago, ma-recover. Pwede ko rin ma-recover yung aking lisensya. Pero yung aking cellphone, ay napaka-importante yun. Pupunta pa naman ako ng Italy. Sabi ko, Lord, kahit yung cellphone man lang ang maibalik. Tapos iyak ako ng iyak sa Panginoon. Pray ako ng pray ng gano'n. Alam nyo, talagang napakabuti ng Panginoon. Kaya mag-iingat tayo sa kung paano tayo pipray. Lesson ko to Kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, kahit yung cellphone man lang ang maibalik sa akin. Kasi naisip ko nga, yung lisensya ko, pwede ako mag-apply uli. Yung bank book, pwede ko pa i-stop yun sa bangko. Alam nyo, yung cellphone nga lang talagang naibalik. Ang nangyari pa, yung nagnakaw ay dinala niya sa police station at doon niya isinuli. Yung police naman, nakita yung nakalagay doon, Mami Mel. Si Mami Mel ang tinawagan. Akala niya, mami ko si Mami Mel. Si Mami Mel tumawag sa akin na nakita yung cellphone ko nandoon sa police station, puntahan ko. So dito nakita ko na talagang pagka marubdob yung prayer natin, inspired by the Holy Spirit, napapaiyak ba tayo kung minsan talagang pinagkatiwala na sa Holy Spirit. Pero sabi ko nga, mag-iingat tayo kasi ang akin doon ay nag-work yung mind ko na ma-recuperate ko yung aking lisensya at ma-stop ko rin yung sa bangko. Pero yung cellphone ay napakahalaga. Kaya sabi ko, Lord, kahit yung cellphone man lang, maibalik sa akin. Pero kung hindi ko sinabi sana na kahit yung cellphone man lang, kung sinabi ko sana mabalik lahat, na ibalik siguro lahat yun. Pero yun ang isang malaki kong lesson. Pero nakita ko talaga na pagka-inspired ng Holy Spirit yung prayer natin, malaki ang nagagawa. Yun. So, I hope na ma-encourage tayo dito and at the same time, mag-learn tayo sa naging mistake ko. Last but not the least, pangatlo, para maging effective yung ating prayer, it must be offered by a righteous person. So, dapat pala maging righteous tayo. A person made righteous through faith in the Lord Jesus Christ.
A man who is righteous in all his ways before the Lord. Aba, parang ang hirap naman nun Paano tayo maging righteous before the living God? Tayo mga makasalanan. Paano tayo maging righteous? Dahil makasalanan tayo. Pero napakaganda ng sinabi dito sa Romans chapter 4, verses 5 to 8. Gusto ko sa Tagalog natin basahin para mas maliwanag. Ngunit, ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Ayun pala yun. Hindi tayo nananalig sa sarili nating gawa, kundi sa sumasampalataya tayo sa Diyos na pinawalang sala tayo ng Diyos. So yung pananampalataya. Kaya verse 6, kaya tinawag ni David na mapalad ang taong itinuring na matuwid ng Diyos nang di dahil sa sarili nitong nagagawa. Sinabi niya, mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ayan. So tayo pala, magiging matuwid tayo. Paano tayo naging matuwid sa harap ng banal na Diyos? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, we have faith to God's imputed righteousness. Hindi ba nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, yung kanyang righteousness, He clothed us with His righteousness. Dinamitan niya tayo ng kanyang kabanalan, ng kanyang katuwiran. So yung God's imputed righteousness, nasa sa atin yon. Pero kailangang balansehin natin yon with practical righteousness. Na anong ibig sabihin? Yung katwiran ng Diyos na binigay sa atin ay kailangang makita sa ating buhay na tayo rin ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? Kailangang maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya, tingnan natin, matuwid nga ba tayo? Kasi nakita ko sa sarili ko na sabi ko nga lagi ko itong tinitestify. The greatest miracle that ever happened to me is a changed life. Kasi kilala ko sa sarili kong ano ako noon at ano na ako ngayon. Ibang-iba na. So i-check natin ang ating mga sarili. Mga simple lang to Pero it counts a lot sa righteousness na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Pag halimbawa, sobrang sukli sa'yo, pag bumili ka, tinatago mo ba o isinusuli? Sabi mo, ay blessing to. Di ko naman kasalanan to Sinubra ng sukli. Alam nyo, ako mula dati nung hindi pa ako sa Panginoon, pag sobrang sukli ay blessing. Pero nung nasa Panginoon ako, pag sobrang sukli, mabigat ang loob ko. Isinusuli ko talaga yon. Pag sobrang sukli. Ito pa. Check natin ating mga sarili. Yung mga bagay ba na hindi sa iyo, ginagamit mo ba ng walang paalam? Ayan, maraming minsan ganito. Basta na lang gagamitin yung hindi kanya. O yung mga gamit sa opisina, baka inuuwi pa. So, kailangan makita sa atin yung righteousness na pag alam mong hindi sa iyo yon, huwag mong gagamitin o huwag mong kukunin. Kahit pagkain pa yan nang hindi ka nagpapaalam, magpaalam muna. Huwag gagamit ng bagay na hindi sa iyo nang hindi nagsasabi mo na, nang hindi ka muna pinapayagan. Dahil ang righteousness ni Christ dapat makita sa atin. Okay, another thing na i-check natin sa ating sarili. Nagsisinungaling pa ba tayo intentionally? Kasi 'di ba may mga times talaga na nakakapagsinungaling tayo pero hindi naman intentional, parang para lang na bigla ka. Halimbawa, tinanong ka, "Kumain ka na ba?" "Ay, oo." "Ay, hindi pala." Minsan ay hindi pala, akala mo kumain ka na, hindi pa pala. 'Yun, hindi intentional. Pero may mga pagsisinungaling na intentional talaga. Pag dumating yung collector ng bill ng tubig, sabihin mo wala ako intentional yun na pagsisinungaling. Dapat ay hindi na tayo nagsisinungaling. Dahil
nakikita tayo ng Panginoon. Yung ating prayer life ay may sablay kapag hindi tayo honest, kapag hindi nakikita ang righteousness ni Christ sa atin. Or, nagmamarites pa rin ba tayo hanggang ngayon? Ayan minsan nakakalungkot, maraming Kristiyano na nagmamarites pa rin. Hindi guys of prayer, ipag-pray natin si sister ganun, kasi ganito ganyan, nakita ko siyang may ganito, may kaakbay na ganito. Hindi guys of prayer, nagmamarites na tayo. Hindi maganda yon. Kahit totoo pa ang sasabihin mo tungkol sa isang tao, kung hindi yun nakakabuti sa kanya, o hindi mo masabi nang nasa harap mo siya, huwag mong sasabihin. Kasi kasalanan yun kapag nag-gossip tayo. Amen? Sana ay marami pang iba na pwedeng i-check sa ating mga sarili. Pero ito lang yung aking mga naisip sa ngayon. At sana ay tayo talaga ay magsikap na mabago ang ating buhay. Na talagang makita si Kristo sa atin. Na yung righteousness ni Christ na nakita sa atin. Sapagkat nakita ko ito ay napakabisa na mga sikreto para ang ating prayer ay nasasagot, naging effective. So, i-ano natin ulit, tatlong bagay lang to. Kapag fervent and earnest, maalab, mataimtim na panalangin, inspired ng Holy Spirit, at sa pamamagitan din ng Holy Spirit, hindi sariling sikap, it's the Holy Spirit working in us, in our prayer. At righteous tayo sa harap ng Panginoon. Ibang-iba na tayo. Hindi na tayo yung kagaya ng dati. If any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Dapat ganun na tayo. Hindi na tayo yung lumang pagkatao. Nakita na dapat sa atin si Kristo. So mga kapatid, gusto kong encourage ang bawat isa sa atin. Kahit alam na natin itong mga sikreto na ng panalangin. Pero kung minsan ay hindi natin na i-apply. I-apply na natin lagi. Lagi natin, huwag natin titigilan pag mayroon tayong kailangan, ipag-pray natin tuloy-tuloy yan hanggang maging maayos. Huwag yung parang kinatatamaran na lang natin o kinakalimutan na. Patuloy pa rin natin ipag-pray. Kasi God hears our prayers. Pag nakita ng Diyos na maalab talaga, fervent and earnest, sabi nga, shameless audacity, yung ginawa ng friend na yun, talagang katok na katok, tuloy na tuloy ang kanyang paghingi. Hanggat hindi natin kagaya ni Jacob, hanggat hindi nakuha yung ating kailangan na alam natin according to God's will, huwag nating tigilan. Amen? Kailangan ang ating panalangin ay inspired talaga. Huwag lang tayong mag-pray ng basta for the sake of praying, kundi yung prayer natin talaga inspired ng Holy Spirit. Yung talagang marubdob at saka talagang nandoon yung ating isip, ang ating puso. At kinakailangan makita sa atin lagi ang katwiran ng Diyos. We are a walking Bible. Ang mga tao sa palibot natin hindi nagbabasa ng Biblia, pero pag nakita nila ang katwiran ni Kristo sa atin, ay makakakilala rin sila sa Panginoon. So, in conclusion, for our prayers to be effective, it must come from an honest and humble heart, fully depending on God through the power of the Holy Spirit, submitting to the will of God, at hindi natin ini-insist kung ano yung gusto natin, kundi yung kalooban mo, Panginoon. Lord, ito ang kailangan ko, pero ang kalooban mo po ang mangyari, hindi ang kalooban ko. Amen? Praise the Lord. So I hope na na-bless kayo sa mga salita ng Diyos at na-encourage kayo sa aking mga testimonies, aking mga karanasan, kasi lagi kong pinipray sa Lord. Lord, gusto ko pong pag nabasa ko yung Biblia, nakita ko yung mga katotohanan dyan, gusto kong maranasan. Hindi yung nabasa ko lang, na-inform ako o narinig ko lang sa ibang tao. Gusto ko, Lord, maranasan ko din sa aking sarili. Kaya ito, talagang marami akong mga karanasan na nagpapatotoo, na totoong-totoo talaga ang salita ng Diyos kapag ating pinanampalatayaan at isinagawa. Amen? Praise God. Manalangin tayo. Amang banal, marami pong salamat sa iyo pong mga salita na aming pinag-aralan. Pagpalain mo po, Panginoon,
ang mga salitang aming napag-aralan, Panginoon. At gamitin mo po itong inspiration sa bawat isa sa amin na magpatuloy kami, Panginoong, manalangin ng marubdob at taimtim. Maalab ang aming puso sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon. At loobin mo po na kami lagi ay matuwid sa iyong harapan, O Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kami ay maging daluyan ng pagpapala sa iyong kaharian, Panginoon, para sa mga kapatiran at para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Maraming salamat po, O Diyos, at patuloy ka pong kumilos sa bawat isa sa amin. Gabayan mo po ang aming mga buhay at gamitin mo po ang platform na ito, Panginoon, para marami pang mga taong ma-encourage na manalangin, mga taong mas lalo silang magiging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga maraming mga katuruan na aming naririnig sa araw-araw. Marami pong salamat, Ama, at luwalhatiin ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.